Pero dumarating yan kapag ka kinakailangan, kapag ka sagad na. Kaya kumilos na ang langit, tingnan ninyo nangyayari. Akala nila nung hinawakan ni Soto at saka ni Lacson yung Senado, akala nila makakontrol nila. Pero hindi nila nakontrol. Hindi nila nakokontrol yung tao. Hindi nila nakokontrol yung hearing na kontrolado nila. Biglang lumabas itong mga statement. Biglang lumabas itong mga tao na ito out of the blue. Sila pa mismo ang lumapit para maglabas nung kanilang mga nalalaman. Kaya ba nilang patunayan? It's up to the court to decide. Pero at least in the court of public opinion, in politics, which is, yan naman mga hearing na yan in aid of legislation, politika yan eh. So kung ang politika nila ay sirain yung mga Duterte o tao mismo ang lumalabas at pinatutunayan, walang problema sa Duterte. Ang problema natin ngayong 2022 hanggang ngayong 2025, Zaldico, Romualdez, Marcos ang putang ina mga magnanakaw sa Pilipinas. Napilit pa rin nila na i-connect sa mga Duterte. Pero circumstances and evidence and yung mismong langit na ang talagang nagpapakita na kahit anong diversion pa ang gawin nila, hindi na ang taong bayan maloloko. Alam ninyo, tinitingnan ko yung mga post ng mainstream media ngayon. Every time that they are trying to divert the issue into something, ang mga comment section, wag niyong ilihis. Doon tayo sa flood control. Doon tayo kay Romualdez. Doon tayo kay Zaldico. Diba? Napakahusay, mga bossing. Sobrang husay. Kaya babalikan natin yung nangyari ngayong araw na ito, mga bossing. Oo, babalikan natin yung mga nangyari ngayong araw na ito at babalitaan kayo patungkol sa mga nangyari ngayong araw na ito. Alam ko, alam nyo na, pero napakasarap lang nito ulit panoorin, sariwain at pag-usapan dahil sobrang importante talaga nito sa bayan natin. Sabi ko nga sa inyo, intro ko pa lang ganyan nakahaba kasi nga sobrang ganda ng mga nangyayari ngayon, and ako nagpapasalamat sa Panginoon unang-una, pangalawa sa perseverance doon sa tiyaga ng lahat ng mga lumalaban sa katiwalian, lalong-lalo na yung mga Duterte supporter na consistent sa sigaw nila na walang kasalanan ng mga Duterte, panagutin ang mga congressman at ang problema, Bongbong Marcos, Romualdez at saka mga komunista. Consistent tayo. Since 2024, nagsimula na tayo sa mga pagtitipon, prayer rally, kung ano-ano nang ginawa nila para mapahinto tayo, kinakasuhan kami, hinahanapan kami ng mga kung ano-anong butas, at pinatatawag kami sa mga hearing para ipahiya kami. Pero tuloy pa rin tayo. At sabi nga natin, mahaba man ang labanan, sa haba-haba man ang prosesyon, sa tagumpay pa rin ang uwi ng taong bayan, which is mapanagot itong mga magnanakaw, matanggal sila sa posisyon, o baka sakaling ma-stress man lang natin sila, atakin sila sa puso, mamatay sila memya. At mailagay natin yung talagang mga tao na yung mga tao na talagang magsisilbi sa bayang Pilipinas. Ito yung konting highlight lang sa nangyari kanina dyan sa Senado. Impact na pera ang isinilid sa mga mamahaling maleta para i-deliver sa bahay ng mga politiko. Kabilang na sina Congressman Zaldico at Martin Romualdez. Yan na ang mga ibinulgar sa Senado ng mismong naghahatid daw ng mga maleta. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Basura ang tawag sa limpak-limpak na perang nasa mga maleta na dinideliver umano sa mga politikong nadadawit sa anomalya sa flood control projects. Ayon yan kay Orly Regala Guteza, dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Wow, Zaldico! Ang daming isinampang kaso dito kay Banatbay.
Oh, ang dami sinampang kaso nito kay Banat Bay. Sa totoo lang, pinahihirapan nito si Banat Bay. Alam ni ba ninyo na yung kaso na isinampa niya kay Banat Bay? Dito siya dito ang opisina ng Congress sa Quezon City. So dapat dito ang kaso. Hindi, doon niya kinaso sa probinsya niya. Walang abogadong gustong kumuha ng kaso dahil sa probinsya niya dinala. Ganong kahirap ang sitwasyon ni Banat Bay dahil sa hinayupak na ito. Yung pala putang ina magnanakaw talaga. Demonyong hayop na ito. Utangin na ka. Kaya sa totoo lang, grabe itong tao na to. Grabe to, makapanira kay Inday Sara na ninakaw yung 125 million. Nilustay daw. Yung pala putang ina nito, bilyon-bilyon ang ninanakaw sa Pilipinong hayop na ito. Saan ka makakita? Ang security mo, 90? Putang ina mo ka? Mas madami pa ang mas madami pa ang security mo kaysa kay Donald Trump. Hayop ka? Putang ina, ganito ang bayang Pilipinas, mga bossing. Ito yung mga putang ina, ewan ko ba bakit pinagbumubuton nyo to. Kaya dapat talaga ang party list system sa Pilipinas mabuwag eh. Party list kailangan mabuwag eh. Naiintindihan ko pa eh. Naiintindihan ko pa kung ang isang mambabatas ay ibinoto ng distrito niya. Naiintindihan ko kahit bulok yan, bahala kayo mabulok magkakasama, magkakadistrito kayo eh. Pero yung putang ina party list system, ano ba kasi ang ng Ako Bicol? Anong tawag dito sektor ang inaano niyan? Ang nire-represent niyan mga Bicolano? Putang ina yan. Puro Bicolano lang, walang iba. Putang ninanakawan niyan, di lang naman mga Bicolano, buong Pilipinas ang ninanakawan ng hayop na yan eh. Tapos buti sana kung sila lang mga Bicolano magnakawan eh. Walang problema eh. Ninanakawan niya yung probinsya lang niya eh. Ako Bicol eh. Hindi. Putangin lang yan. Ang ninanakawan niya buo. Mantakin mo yung mga pondo na ninanakaw niya. Nilalagay niya saan? Sa Bulacan? Hayop na yan. Kaya kayong mga taga Bulacan, magalit kayo sa taon na to. Tanginan yan. Ang daming nalulunod sa baha dyan sa Bulacan. Pucha yan. Ninanakaw ng mga ito yung pera nyo. Kaya dapat yung party list talaga, matanggal na talaga yan. Alam mo, kung magkaroon ng pagkakataon, tatakbo kong party list. Tapos ang ipapanukala ko, tanggalin yung party list. Oh. Kung ako maging presidente ng Pilipinas, unang-unang order of business ko, tanggalin ng party list. Dahil dyan talaga nagsisimula yung korupsyon eh. Pantakin mo, makakapaglagay ka ng tao dyan sa party list kahit sino eh. Oh, katulad nung asawa ni Romualdez, yung Yeda Romualdez. Oh, di ba nasa pang-5 siya na board member nung kanilang party list? O tingnan mo, pinag-resign nila yung mga nasa unahan niya para maging congresswoman ng hayop. Tangina, ginagago nyo yung sistema eh. Ang ganda-ganda ng ginawa ang party list system eh. Ginawa ang party list system para makatulong dun sa mga sektor na iwan na iwan. Ewan ko bakit naging ganito. Punyeta talagang Comelec na ito eh. Binaboy talaga nila yung sistema dito sa Pilipinas. Diretso. Sa pagharap niya sa Senate Blue Ribbon hearing, sinabi niyang hindi lang basta pagbabantay ang trabaho niya, kundi pati pagbubuhat ng maletang may limpak-limpak na pera. Bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. 48 million isang maleta. 48 million times 46 na maleta. Imaginein mo, 48 times 46, ilan yun? Ina, ganun kalaking pera ang pinapadala 3 times a week. Di ba? Tapos ang party list ng hayop, Ako Bicol. Putang ina yan. Okay lang sa akin eh. Total, ano naman, mga Bicolano naman nire-represent niya. Yung mga nire-represent niya, yun na lang ang nakawan niya eh. Pero hindi eh. Buong Pilipinas eh. Tapos putsang ina kung makapagsalita tungkol sa mga Duterte. Kung makapamintang kay Inday Sara, akala mo ang linis. Sabi ko, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo na kung sino yung nagtuturo, putang ina yan yung may kasalanan talaga. Na kung sino yung magaling magbigay ng kwento, yan yung may kasalanan talaga. Oh. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman. Ang mga maleta dinadala raw sa bahay ni Ko sa Pasig at sa Taguig, pati sa mga bahay ni dating House Speaker Eto, yan, palakpakan natin. Putang ina ka. Hindi ka pwedeng dito, Romualdez. Hindi pwedeng tanggihan mo to. Bakit? Oh, kasi may kaso ka din, di ba sa Amerika, yung limpak-limpak na pera sa pakikialam mo dyan sa Okada. May bahid ka ng korupsyon, Romualdez. Magkano lang ang pera mo noong naging Noong naging Speaker of the House ka, biglang naging bilyonaryo kang hayop ka.
So, putang ina, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha, sir? Tingnan mo. Tingnan mo sa sobrang kadamutan yung dalawa ni Zaldi ko. Oh. Yung mga tao nyo mismo ang nagsusumbong sa inyo. Antayin na lang natin. Kasi itong tao ni Zaldi ko nagsalita na eh. Antayin natin yung mga tao nito ni Romualdez. Ewan ko lang. Romualdez, kung ako sa'yo, kung 90 ang bodyguard ni Zaldi ko, palagay ko mga 300 ang bodyguard nito eh. Balita ko, pagka ito daw pupunta sa ibang bansa, puta, mas madami pa daw yung security nito kaysa sa presidente. So kung ako sa'yo, yung mga nakulimbat mong pera, di umano. Kung ako sa'yo, bayaran mo na isa-isa yung mga tao mo. Payamanin mo lahat yung mga security mo. Isa dyan, magsasalita balang araw, ilalaglag ka niyan. Tandaan mo yan. Oh, at dapat talaga as early as now, ma-freeze yung assets nitong hayop na ito. Finreeze nyo na agad yung assets nila Jinggoy. I-freeze nyo na kagad yung assets nito. Ngayon pa lang, although alam naman natin, maraming mga kayamanang itinapon to sa iba't ibang mga bangko, pero at least man lang, maranasan niya yung pressure na siya rin ang gumawa. Romualdez, kasama umano sa mga naaktuhan ni Guteza noong December 2024 na nag-deliver ng pera sa bahay ni Ko, si Eric Yap. 46 na maleta ang nakitang dala niya. Yung Eric Yap, yan naman yung ACT-CIS. Putang ina, number 1 na party list yan. Kaya pala ang daming pera pangampanya. Putang ina, mga magnanakaw pala. Panahon pa lang ni Pangulong Duterte yung Eric Yap. Oo, yung Eric Yap, panahon pa lang ni Pangulong Duterte, ano na yan, magnanakaw na yan. O, paano natin nasabi? Putulin lang natin yan saglit. O, eto, pakinggan nyo yung sinabi ni Pangulo. Congressman Eric Yap, ACT-CIS, party list, legislative caretaker of Benguet, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Intervene in the investigation against si Ricardo. Lumabas na naman ang pangalan. Si babae ito, Ricardo, by calling up Commissioner Greco and requesting him to drop the case against District Engineer Ricardo. Alam mo, by just mere calling, that simple call can send you to jail. Ano yan? Ayan, o, di ba? ACT-CIS, o, di ba? Tulpo. Erwin Tulpo, putang ina ninyo, kaya naman palang yaman-yaman ng party list nyo kasi binibend nyo yung batas eh. Yan ang sinasabi natin, di ba? Diyos ang gumawa, Diyos ang nag-connect, ang yabang ni Erwin Tulpo, ano nangyari? O, kawatan pala yung kasama niya sa mismong party list niya. Kasama niya yan. Baka nga may ambag siya dyan eh. Pwede ba naman yun kung dalawa kayong nominee? Kung dalawa kayong nakaupo, di ba siya ang isang pumalit na ACT-CIS? O kung dalawa kayong nakaupo nung mga panahon na yan, Erwin Tulpo, baka nakabahagi ka dyan. Kayang yabang-yabang mo. Kayang dami-dami yung pera. Inamantakin mo, newscaster ka lang, paano ka yumaman ng ganyan? O, di ba? Ang nag-deliver nung pinakamalaking pera para kay Zaldi ko, si Eric Yap. So ibig sabihin, itong Eric Yap, tao ito ni Zaldi ko, nagdala sa kanya ng pera eh. O baka tao ito ng DPWH o tao ito ni Romualdez. O kasi dinala yung pera eh. Sa kanila, kinuha nila yung pera, tapos yung 10 iniwan kay Zaldi ko. Yung kung 46 na maleta eh, kung yung 10 iniwan, so yung 36 dinala kay Romualdez. Mas malaki yung pera na bumabagsak kay Romualdez kaysa kay Zaldi ko. Tapos ang gusto lang nating habulin si Zaldi ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. Kung 46 na maleta, kung 36 na maleta, which is 2.2 billion yun ha. So kung 36 na maleta yung dinala kay Romualdez, imagine niyo magkano doon yung kay Lisa at saka kay Bongbong kung totoo yan. Diba? Hindi naman pipwedeng kanila lang yan. Hati-hati yan. Hati-hati yan. Kaya kung ako sa inyo, kayong mga bodyguard security at nagdadala din ng pera, nagpapaikot ng pera para kay Romualdez,
humanda na kayo kasi baka ipapatay kayo niyan. Loose end kayo, ha? Loose end. Ibig sabihin, marami kayong nalalaman at sa laki ng pera na ito at sa laki ng iskandalo na ito at sa lalim ng sindikato na ito, hindi malabo na isilid kayo sa drum at isimento. Sino ba gumagawa niyan? Yung sinisimento sa drum, yung bangkay, tapos tinatapon sa dagat. Antayin ninyo, wag nyo nang hayaan na mangyari sa inyo yan. Kung ako sa inyo, ha? Umalis na kayo dyan. Tapos, simula na kayong gumawa ng mga statement ninyo. Dahil kapag na-trace na involved kayo dyan, lahat kayo humawak dyan sa may sumpang pera na yan. Kasi buhay ng Pilipino yan eh. Pera ng taong bayan yan. Dugot pawis ng mga Pilipino yan eh. Blood money yan eh. Pag hinawakan nyo yan at hindi nyo dinala yan sa kabutihan, karma dulot sa inyo yan eh. Kaya kayong mga nakapalibot dyan kay Romualdez na di umano ay sangkot dito, gumawa na kayo ng mga affidavit ninyo, magsilabas na rin kayo. Magsilabas na kayo dahil maniwala kayo sa hindi. Kung hindi kayo lalabas, anytime soon, baka mamatay kayong lahat. Antayin nyo lang. Eric Yap ha. Kaya Tulpo, Rapi at saka Erwin. Ano masasabi nyo rito? Mga hinayupak ang yayabang ninyo eh. Kung makapagsigaw-sigaw kayo dyan eh. Yung pala, mga kawatan tong mga kaalyado nyo. Sa tansya ni Guteza ay aabot ang kabuuang halaga ng higit 2.2 billion pesos na cash. Pero hindi raw lahat na pupunta kay Ko. Ayon kay Guteza, 35 maleta ang ibinabaraw sa bahay ni Romualdez sa McKinley Taguig. May iba pa raw siyang na-deliver sa Forbes Park. Ayan meron pa agwado sa Malacanang. Diba? Yan ang sinasabi natin. Kaya nga, kusang lumalabas itong mga ito at dahil sa panawagan ng taong bayan, sa galit ng taong bayan, at sa consistent na paglaban natin, consistent na pagpapamukha natin sa mga Pilipino kung gaano tayo niloloko ng mga ito, ang dami ng mga nagsasalita. Salita lang yan, Boss Dada, kahit na. Ang importante, lumabas itong mga pangalan ng mga tao na to and it's up to the government kung maghahanap sila ng ebidensya or hindi. Basta ang importante na ibisto itong mga ito at masampahan ng kaso. Walang makukulong dyan. Maniwala kayo. Walang makukulong dyan. Dahil sa dami ng ninakaw nila. Di ba naikwento ko rin one time, meron akong isang kaibigan na meron siyang sinwindel na tao. Nagbenta siya ng isla sa isang Koreano. Yung isla, nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Na kinuha niya yung daan-daang milyon na yon. Pero hindi pala siya may-ari ng isla na yon. So dinimanda siya nung Koreano. Anong sabi niya? Ang sabi daw niya dun sa kaibigan ko, pag nagnakaw ka, huwag ka magnanakaw ng maliit. Kasi pag nagnakaw ka ng maliit, makukulong ka. Magnakaw ka malaki. Kasi babayaran mo yung judge, babayaran mo yung kung sino-sino, investigador at kung sino-sino pa. Babayaran mo pati abogado ng kalaban para maging kakampi mo. Diyan talaga sa ninakaw mo, kung halimbawa 300 million yan, ang mapakikinabangan mo na lang dyan, mga 50 million. Yung 100 million, gagamitin mo para hindi ka makulong. Ganyan ang magagaling na magnanakaw. Ganyan ang magagaling na scammer. Hindi yan mga-scam. 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 10 milyon. Small time yan, makukulong ka dyan. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, tapos hindi ka sugapa, alam mo na yung cost of doing business, yung 100 million ipanglalagay mo sa mga dapat mong paglagyan, hindi ka makukulong. True enough, namatay yung Koreano. Wala na siyang kaso. Di ba? Ganyan ito mga congressman. Yan si Zaldico, ganyan. Yan si Romualdez, ganyan. Ano mo gagawin ng may mga nabili ng mga property yan abroad? May mga passport na yan na ibang lahi. Nabili na nila lahat. Everything is settled. Aalis na lang sila sa Pilipinas, magtatago na lang sila abroad at lalamunin na lang nila yung mga pera na ninakaw nila. Tas part ng mga pera na ninakaw nila ginagamit at gagamitin na nila yon para hindi sila makulong. Pahahabain lang yan.
O tingnan mo yung mga Marcos, hindi ba ang haba-haba ng mga kaso hanggang ngayon meron pa? Pahahabain lang nila ng pahahabain yan. Nakakompute yan. Kaya nga nagnakaw ng bilyon-bilyon yan eh. O, kasi part of that, pag nanakaw ng pera nila, gagamitin nila yan hanggang sa kamatayan nila. Yun na lang. Maaaring makaligtas sila sa batas dito sa mundo, pero sa batas sa langit, nako po, hindi sila makaliligtas. At kung ano man ang sarap ng buhay nila sa abroad hanggang sa ikamatay nila, huwag kayong mag-aalala. Huwag sasama ang loob ninyo. Dahil susunugin ang mga kaluluwa ng mga putang ina niyan sa impyerno. Wala silang takas dun at habang buhay yun. Dito sa mundo, sa mundong ibabaw, mahaba na yung 100 taon katulad ni Enrile. Bonus na yan sa kanya. Pero pagdating mo sa impyerno, walang katapusan na sakit yan. Kaya huwag kayong maiinggit sa mga magnanakaw. Yun naman pala, Boss Dada Anong pang ginagawa natin? Hindi naman pala makukulong ang mga yan Gawin natin yung part natin. Ano yung part natin? Bumoto tayo ng mga magsisilbi sa atin, di tayo nanakawan. Ikaw, kung gusto mo nakawang ka ulit, boto mo ulit yung mga buwaka ng ina niyan. Pero kung ayaw mo ng manakawan, dapat hindi mo na ibinoboto ang mga yan. At dapat itinatakwil na natin yan. Kung magsilayas yan, okay lang. Utangin na, hindi makukulong mga yan. Maniwala kayo. Sa dami ng pera na pinag-uusapan dito, hindi makukulong mga yan. Baka mauna pang mamatay yung mga nag-whistleblower na yan. Baka nga magsibaliktaran yan mga yan 5 years from now Kasi kasama yan sa cost of doing business nila. Kasama sa negosyo ng pagnanakaw nila lahat ng ito. Ngayon, mainit pa. Pag lumamig-lamig si Inday Sara na presidente, ang gagawin ng mayan, uunti-unti, gagapangin na nila. Tinan mo nangyari kay Jinggoy, acquitted. Nangyari kay, Enrile, acquitted. Tinan mo nangyari kay, kay Dilima, acquitted. Tinan mo nangyari kay, kay Bong Revilla, acquitted. Si Erap, acquitted. Si Gloria, acquitted. Lahat yan. Lagi niyong tatandaan yan. Pero gayon pa man, wag sasama ang loob natin. Dahil ang totoong hustisya, wala dito. Ang totoong hustisya kapag ka namatay ka na. At pag namatay na yan sila, at ikay namatay din, nasa langit ka, putang ina sila, tinitingnan mo sa impyerno, araw-araw silang sinusunog doon. Tandaan niyo yan. Sa Aguado sa Malacanang at sa dating bahay daw ni Michael Yang. Sa kabuuan, 63 na maleta ang pera na na-deliver daw kay Romualdez mula December 2024. Kwento 63 na maleta mula 2024. So that's more than 2.2 billion. So kung 63 na maleta ang na-deliver sa kanya, that is more or less mga 5 billion. Diba? Putsang ina, paano mo ubusin yung 5 billion? Paano mo ubusin? Sabi nga nila, sa 1 billion, kailangan mo ng 1,000 na 1 million. So gaano karami yung 5 billion? Halimbawa, putya, ano yun? 5,000 na 1 million yun. Meron lang tayong 365 per araw per year. Sabihin na lang natin, yung 1 billion, gastusin mo sa 1 taon. Hindi naman sobra yun, ang dami nun. Yung 500 million na lang, gastusin mo sa 1 taon. Ilang taon mong ubusin yan? Baka patay na siya niyan. Hindi mo kayang kainin yun. Kung halimbawa yung 500 million, papangkain mo, putang ina, baka sumabog ang tiyan mo. Hindi mo kayang ubusin sa pagkain yung 1 billion. Kung bibili ka ng mga gamit, halimbawa, bibili ka ng mga Ferrari, ganyan, mga mamahaling relo. Bili ka ng mga eroplano, madali yun. Pero kung para lang sa sarili mo, para lang sa mo, kahit siguro araw-araw kang kumain ng 1 buong baka, magkano lang 1 buong baka? Sabihin natin 50 mil kumain ka ng 1 buong baka araw-araw, ano pa yan? Kulang, magkano lang yan sa loob ng 1 taon? So hindi nila yan dyan uubusin. Kaya hindi rin nila alam kung paano nila uubusin. Akala siguro nila may tatawid nila sa kabilang buhay yan. Pero ito, gawin nyong impyerno ang buhay ng mga pamilya nila. Mamatay man sila, yung mga naiiwan nilang mga pamilya na dito, gawin yung impyerno buhay. Huwag nating gayahin yung mga ginawa natin sa mga Marcos. Ninakawan na tayo. Ginawa pa nating mga santo yung mga anak, naging presidente pa yung isa.
So dapat sa nangyayaring ito, pagdating ng eleksyon, putang ina, X kagad, Marcos, Romualdez, Tulfo, lahat yan, ilaglag kagad. Kahit sino, putang ina, kahit second generation, cousin, second cousin, third cousin, basta kalahi ng mga hayop na yan, dapat hindi na natin iboboto. Ha. Pa ni Guteza, kahit daw sa mga araw na naka-day off siya, nalalaman niyang tuloy-tuloy ang pag-deliver ng kanyang mga kasamahan ng tinatawag na basura o mga maletang may lamang pera sa mga nasabing mambabatas. Sa tansyang araw niya, aabot ng 2 hanggang 3 beses ang delivery kada isang linggo mula noong December 2024 hanggang nitong Agosto bago siya nag-resign. Dagdag pa ni Guteza, hindi basta-basta ang maletang pinaglalagyan ng pera. Rimowa raw yan, isang mamahaling brand ng luggage. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na maleta is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Kinumpirma rin ng mga driver ng DPWH Bulacan District Office na sila mismo ay nautusang magdala ng 6 hanggang 8 maleta ng pera. Ilang beses daw kay Ko at ilang ulit naman sa Quezon City. Sabi ng kanilang nooy boss sa Engineer Henry Alcantara, kada maleta karaniwang naglalaman ng 30 hanggang 40 million pesos. Ang sinasabing perang ito para umano kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Sa parehong pagdinig, inilaglag din ni Bernardo ang iba pang politikong kumikickback umano sa mga flood control project. Yan, sige, sino pinangalanan nito? Lahat yan, putay pa ako sa krus. Ano tayong pakialam, putang ina ng mga yan, mga magnanakaw. Oo, kita mo, may nababanggit na Duterte, may nababanggit Kong Pulong, may nababanggit Inday Sara, may nababanggit na Pangulong Duterte, wala. Tangina kahit sino pa yan, kahit si Bato pa yan, si Bongo pa yan, kapag ka nalagay yung pangalan dyan, putay pa ako sa krus yan. Kabilang sina Senator Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay at Bong Revilla at iba pang opisyal ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline, Ayan, palakpakan natin. Oh, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.